Sa video natin ito mga boss, no, pag-uusapan natin itong paggawa ng 3-dimensional drawing dito sa plano natin, no. Kagaya po ng plano ng bahay na ito. Susubukan po natin gawing 3D ito. Umpisahan po natin sa mga pader at saka sa mga bintana. Paano yung pamamaraan para gawing 3-dimensional drawing ito, no. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang pala kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell para every time na may bago po tayong video, ma-notify po kayo. Okay, umpisahan na natin yung paggawa ng 3-dimensional drawing dito sa plano ng bahay na ito. Ang una kong gagawin mga boss, no, halimbawa iti-3D ko yung exterior wall o yung pader na panglabas na ito. Ang ginagawa ko mga boss, ang technique ko, no, ginagawa ko, nagpo-polyline muna ako. Nag-e-endpoint ako ron, no, sa mga dulo ng wall na yan. Yung pinaka-exterior line, no, ng wall. Ito yung technique ko, no. So baka naman kasi yung iba iba yung pamamaraan nila, no. So ako ganito ginagawa ko. Pag gagawa ko ng exterior wall, pagdating dito, i-close ko siya. Ngayon ito, yung ginawa kong polyline na yon, ikakopy ko siya, no? Ilalabas ko siya. Halimbawa, ilalagay ko siya rito. I-erase ko yung line na nasama na yon. Ngayon, kung ang kapal ng wall natin mga boss, o yung exterior wall natin, yung kapal niya, no? 6 inches or 0.15 meters. Yung offset ko siya ngayon ng 0.15. Papasok. Ayan, na. So, ngayon, yung mga diniscuss natin command mga boss sa 3D, pwede ko nang i-apply dito, no? So, pupunta ako dito sa view para madali nating makita. 3D view, southwest isometric muna. And then, ito yung wall natin, no? Ang gagawin ko, una kong i-extrude, na-discuss ko naman yung extrude command, no? Una kong i-extrude yung nasa loob na polyline na yon. So, ext, na-discuss ko naman yung extrude command, and then enter. Ang height niya, ilalagay ko temporary 5 meters muna. Ayan, na. Tapos, ito namang panglabas, ito, kung ano yung height ng wall natin, no? Kung ang height ng wall natin, extrude, ay 3 meters, so type ko 3, then enter. Ayan yung extrude height, no? Ngayon, isasubtract ko siya ngayon. Ito yung bubutasan ko, and then enter. Ang pangbubutas ko yung nasa loob. Ayun, no? So, ito na yung wall na solid, no? Ayan yung 3D wall, no? Ngayon, ang gagawin natin mga boss, pwede na nating i-apply, no, yung gusto nating gawin dyan, no? Halimbawa, gusto ko munang palitan ng kulay ito. Halimbawa, gusto kong butasan ngayon, no, yung wall na ito. Ito yung magiging guide ko mga boss, no? Kasi ito naman yung gagawin natin, no? Ngayon, ang gagawin ko, gagawa ko ng line muna rito. Guide lang, no? Papunta ron. Tsaka ako magre-rectangle. Magmula rito hanggang doon, rectangle ako. Kukunin ko ngayon ito. Magbe-base point ako rito. Tapos ilalagay ko rito. Ayan, no? Dito sa endpoint nito. Kasi dito ako nag-base point dun sa kabila, no? Na-discuss ko naman yung change command. Gagamitin ko yung properties tsaka yung elevation options, no? Ito yung elevation. Halimbawa, ang elevation ng window natin 0.9 meters. O type ko lang yung 0.9 or 3 feet. Ngayon, ito naman, i-extrude ko siya ngayon kung ano yung height ng bintana, no? O halimbawa, ang height ng bintana is 4 feet or 1.2 meters. Then enter. Ayan na siya, no? Ngayon, i-apply ko na yung mga diniscuss natin command dati, yung subtract, no? Na-discuss ko naman ito.
SU yung shortcut command niya. Select ko yung sasubtrakan, enter, ito yung pang subtract. Ayun. Halimbawa, pinto, no? Pupunta lang ako rito kasi ito yung guide natin, ito yung pinto. So ang gagawin ko ngayon, gagawa ko ng line dito. Magiging guide ko ito kasi gagawa ko ng pambutas, no? Ito, ganun din, no? Rectangle. Ito yung pamamaraan ko. Ayan, no? So ito ngayon ang imumove ko. Tapos hahawakan ko siya ngayon dito. O ilalagay ko rin dito ngayon, no? Ito yung base point. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, i-extrude natin ito kung ano yung height ng pinto. So, extrude. O, halimbawa, ang height ng pinto ay 2.1 meters, no? Ayun, ayun. Then, SU or subtract, select ko ito. Ayun. So, uulit-ulitin lang yan mga boss hanggang sa magawa yung mga pinto at saka mga bintana, no? O halimbawa, no, idagdag ko na itong paggawa nitong window, no, dito sa CR, no? So, gagawa ko ng line dito. Gagawa ko ng line dito. Kasi guideline ko ito, no? Tapos re-rectangle na naman ako kasi ito yung pambubutas ko. Ayan, no? Tapos ikakopy ko ito. Lalagay ko dito. Ngayon pag nakopy ko ito mga boss, ikakopy ko rin naman ito. Ngayon ang base point ako rito na naman, no? So ito yung magiging base point ko. Ito, na. So, kung ito yung hinawakan ko, ito rin naman ang pagdadalan ko, no, sa sulok na ito. Ortho-off ko lang dito. Para parehas yung location, na. Ayun. O, ngayon ang gagawin natin, change command na naman tayo, negative CX. Yan yung shortcut command ng change. Properties, gagamitin ko yung option na elevation. Ano ba yung elevation? Ito, no? Halimbawa, ang elevation niyan is 1.6 meters, no? Halimbawa lang ito. Then, enter. Ayan, no? Ayan yung elevation niya. Ngayon, i-extrude ko na ngayon, no? EXT, select ito, tsaka ito. Halimbawa, ang extrude height nito ay 0.5 meters, no? Ngayon, gagamitin na naman natin yung subtract command, no? SU, yan yung shortcut command ng subtract, no? Select ko lang ito, enter. And then, select ko yung pang sasubtract. Ayun. So, ito yung wall natin mga boss na binutasan, no? Hindi na kailangan i-discuss natin lahat kasi hahaba yung video natin, no? Ngayon, pag-uusapan natin yung technique ko kung paano gawin yung mga bintana, no? Sa bintana, i-check lang natin yung laki ng bintana, no? Yung sukat niya, ano ba yung haba at taas, no? So, ma-check yan using quick measure, no? So, itong measurement command na ito, meron siyang distance. So, click lang ito. Tapos ito, ang sukat niya is 1.5 meters, samantalang ang taas naman niya ay 1.2 meters. Yun yung una nating gagawin. So, ngayon ang gagawin natin, gagawa na tayo ng rectangle. Sa baba natin gagawin, tapos ilalagay na lang natin doon, no? Ngayon, kung typical lang, pare-parehas, ikakopy na lang natin, no? Ang gagawin natin, magre-rectangle tayo. Tapos, click tayo rito. Tapos, dimension, na-discuss naman natin yan. 1.5 meters by 1.2 meters, no? Ito yon. Ngayon, mag-offset tayo, papasok, para sa hamba, 0.05 halimbawa, papasok, no? Tapos, lagyan natin ng design mga boss, no? Halimbawa, meron tayong line dito, 2 division lang, no? So, pero ang una, gagawin ko muna yung hamba, no?
So, kung naalala nyo yung extrude command, i-extrude ko ito. Tatansyahin ko lang yung taas, pero ang lalagyan ko ng eksaktong sukat, ito namang nasa labas, no? Lagyan ko siya ng 0.05 halimbawa. So, ito yon, no? Ngayon, ang gagawin natin, lagyan ko lang ng ibang kulay. Tapos, kung naalala nyo yung subtract command, i-apply natin dito, no? SU, yan yung shortcut command ng subtract. Siselect ito. Tapos enter, i-select yung pang subtract. So, nabutas na, no? So, ngayon ang gagawin natin, gagawa tayo ng line para sa division niya, no? So, para kahit paano, meron siyang design. Sinimplihan ko na lang mga boss, no? Pero kung ano yung design na nakikita nyo sa pinagagawa sa inyo, yun ang gawin nyo, no? So, magla-line lang ako, midpoint to midpoint, tapos mag-o-offset lang ako, halimbawa, 0.02 kabilaan. Tapos aalisin ko yung line sa gitna. Kung naalala nyo yung press pull command mga boss, i-apply na natin dito, no? Press pull. Ito yon. Select yung area. Ayun, no? Yung kapal niya, 0.05 din. Ilagay ko na lang. Ito yon, no? Match properties ko lang para parehas yung kulay. Tapos etong halimbawa glass niya sa loob, press pull na rin ang gagawin ko para mabilis, no? Actually pwede rin extrude pero mas mabilis yung press pull, no? So press pull ko siya. Kasi sa press pull, click lang yung area, lalagyan na ng kapal, no? Halimbawa 0.01. Mas mabilis yung press pull, no? So 0.01. Ayun. Tapos i-move na lang natin itong dalawang ito, no? Tapos move base point dito papunta ron, no? Para kahit paano nasa gitna siya. So, ito yung window natin, no? Ngayon, para maging one entity siya, bago natin ilagay doon, buo siya, no? Hindi siya hiwa-hiwalay. Select ko muna siya. Kung naalala nyo yung group command, no? Gagamitin natin. Ayan. So, buo na siya. Ngayon, para mailagay siya ron, itatayo natin ngayon ito. Kung naalala nyo rin yung rotate 3D, no? So, ina-apply na natin ngayon dito yung mga commands sa 3D, no? So, rotate 3D. Ito yon. Select ito. Enter. Ang gagamitin natin, itong 2 point, no? Ang first point ito. Tapos, ang second point, naka-ortho ito. Kahit sa malayo, pwede naman. 90 degrees ang ilalagay natin, no? So, ito na siya. Ngayon, para mailagay doon, pwede na natin gamitin yung Mokoro, no? Actually, pwede ring move, tsaka copy, no? Pero, ang maganda sa Mokoro, mga boss, na-discuss naman natin ng mga previous video natin, mas mabilis gamitin ito, no? Kasi hindi mo na kailangan mag-exit palagi, no? Para mag-move, mag-rotate, mag-scale, magbago ng base, no? Napakagandang gamitin ito. Tingnan natin kung paano natin gamitin. I-type ko lang yung Mokoro. Select lang ito. Enter. Tapos sa base point tayo rito. Halimbawa, sa midpoint nitong ano natin, no, ng bintana natin. Hanapin natin yung midpoint. Ayun siya, no? Tapos i-move na lang natin. Kung pwede, i-ortho off natin. Na-discuss naman natin yung pag-ortho off. Ilalagay na natin ngayon dito. Ang paglalagyan natin ngayon dito sa midpoint nitong bintanang ito. Pwede nyo rin gamitin yung orbit mga boss, no? Para matansya nyo yung location. So, ito siya, no? So, click lang ito, yung midpoint. Pagdating dito, gamitin ko na yung copy. Nakamove lang yan sa Mokoro, pero siyang copy option, no? Ilalagay ko na siya rito. Sa midpoint, dito ko rin siya ilagay para pare-parehas na lang. Pwede nyo i-orbit, no? Para makita nyo yung paglalagyan. Ayun, no? Then enter. Ilagay natin dito sa midpoint, no? Ang kagandahan ng Mokoro, makikita na natin ngayon mga boss, no? Kung napansin nyo, ito, yung nasa side na ito na bintana, parehas lang, no? Ayan, parehas lang ang sukat, oh.
Tapos i-enter ko lang. Hindi ko na kailangang i-click ito tapos mag-exit ako, magro-rotate tapos mag-move na naman, no? Ang kagandahan ng Mokoro, bali ano pa rin yan, no? Active pa rin yung command, no? Pag kinlik ko siya ngayon at nag-enter ako, ito pa rin siya, oh. Hindi nabibitawan yung command, no? Kung gusto ko siyang i-rotate, ayun, no? I-auto on ko lang. O yun, no? Na-rotate siya. Ngayon, ang maganda dito, pwede siyang baguhin yung base point niya, no? Instead na dito yung base point niya, dun sa kabila ko siya ilagay. Ayan yung kagandahan ng Mokoro command. O, tapos imumove ko na lang, ilalagay ko siya ngayon dito. Ayun, no? Tapos i-exit ko na siya. Ayun yung paggawa ng mga bintana, mga boss, no? Halimbawa, etong sukat na ito kasi alam ko na ito, 0.5 meters by 0.5 meters, no? So, magre-rectangle tayo. Click lang dito. Tapos, dimension, 0.5 meters by 0.5 meters yan, no? Ngayon, gaya ng ginawa natin kanina, nakahiga yan, mag-offset lang tayo, no? Ng, halimbawa, 0.03 naman, no? This time, papasok. Ayun, no? Tapos, ang gagawin natin, magla-line tayo rito, pero isa-subtract muna pala natin, no? Extrude natin ito, temporary height, extrude uli, 0.03. Ayun, na. Tapos, subtract. Ang sasubtract ito, change yung kulay. Once na nagawa natin yan, lagyan natin ng ibang design ito. Halimbawa, no? Lagyan ko na siya ng frame na naka-cross, no? Pwedeng ilampas naman natin dito kasi pwede naman nating i-press pull yan, no? Press pull ang gagawin natin na area lang naman ang pinag-uusapan sa press pull. Then, offset natin ito kahit na mga 0.01 lang. Kabilaan. Tapos, i-erase yung nasa gitna. Tapos, trim nyo itong mga ito, no? Pagkatapos, gagamitan na natin ng press pull, no? Actually, pwedeng extrude pag ginawang one entity na yan, pero mas maganda itong press pull kasi area pinag-uusapan dito, no? Halimbawa, 0.03. Kunin mo lang yung area. O, edi i-extrude na niyan, no? So, ganun yung press pull. Ako, mas gusto kong ginagamit ang press pull. Halimbawa, dito, ipe-press pull ko na lang yung mga ito, no? Press pull, instead na mag-extrude ako, no? So, nasa sa inyo, pero ako, press pull ang gusto kong gamitin, no? Tapos, ito, imumove ko lang. Base point dito, papuntang midpoint, no? Tapos, mini-mirror ko na lang ito. Kung gusto natin sa kabila, mirror na lang, no? Kailangan mag-iingat tayo, no? Dito sa ginagamit nating pang mirror, minsan kasi hindi tumatama yan, no? So, mas maganda kung magmi-mirror tayo, sinisigurado natin yon, no? Na naka-midpoint siya para accurate, no? So, gaya nito, kailangan siguraduhin natin na accurate yung ginagawa natin, no? Kailangan naka-midpoint. Kasi pag hindi naka-midpoint yan, hindi tama, no? Tabingi yung mga mini-mirror natin o wala sa lugar, no? So, ngayon pag nagawa na yan, pwede na nating i-group para gawing one entity. Ayun, no? Tapos, ang gagawin natin, i-apply na natin yung rotate 3D. Ito yon. Tapos, 2 point, ang first point dito, ang second point dito, 90 degrees. Ayun, no? Tapos, Mokoro. No, na-discuss naman natin na yung Mokoro dati. Tapos, ang gagawin natin, base point tayo rito sa midpoint nito. Tapos, move, no? Once na na-move yan, dito, sa midpoint, gamitin naman natin yung copy para dun sa kabila, no? Kailangan nagmi-midpoint ito, mga boss, no? Para parehas. Doon naman sa kabila, gaya ng ginawa natin kanina, ang gagawin natin, dito lang muna siya, tapos enter, gamitin naman natin yung rotate, no? Parang review lang ito nung bintana na ginawa natin kanina, no? So, kailangan, tama yung rotation, no? Click, tapos,
O, i-rotate natin. Magkamali tayo sa rotate. Click, tapos move. O, ang move niya, dito natin sa midpoint ilagay, no? So, kailangan natin i-ortho off para siguradong tatama dun sa midpoint, no? Para mai-3-dimensional drawing natin itong pinto, kailangan mga boss, yung gagawin nating pinto, alamin natin yung sukat, no? Kung napansin nyo mga boss, merong measure dito, no? Yung quick measure, click lang natin. Tingnan natin yung distance, no? Kung ano sukat nito. Click natin dito, tsaka ron. So, ang sukat niya is 1 meter, no? So, yung distance naman niya, yung taas, no? Tingnan natin. Yung distance niya, kung titingnan natin, ay 2.10 meters. Ayan, no? So, ang susunod na gagawin natin mga boss, since alam na natin, no, yung sukat ng pinto, magre-rectangle tayo, no? So, click tayo dito, tapos gawin natin yung sukat ng pinto, dimension, ang sukat niya is 1 meter, tapos 2.1 meters naman, no? Yung taas, 2.1 meters. So, ito na yung mga boss, no? Gagawin natin nakahiga yung pinto na yan. Kung titingnan natin, rectangle siya, nakahiga siya, i-offset muna natin kung ano yung kapal ng hamba. Tapos, meron tayong command na offset, o ilagay ko na lang 0.05 or 2 inches. Ayun, no? Pero kung ano yung nandun sa plano nyo, yun ang gagawin nyo. Tapos, ito, idadrag ko lang ganon, no? So, ito kasi yung pinto natin. I-click natin. Tapos, ito namang sa labas, ito yung hamba natin, no? So, ang gagawin natin, once na i-drag na natin yon, ang gagawin natin ay i-move natin, no? I-move ko muna ito, ilapit ko rito para nakikita natin. Kahit paano, no? Tapos, itong isang ito yung para sa hamba, no? Yung nasa labas. Ito. I-move ko lang siya. Tapos, i-break ko ito. So, meron tayong command na BR or break, no? Select natin ito. First point, kukunin natin yung endpoint nito tsaka yung endpoint nun. So, i-break natin yung side nung nasa baba, no? So, ito, one entity na ito, itatayo natin ito kasi ito yung para sa hamba. So, ang gagawin natin, na-discuss naman natin yung command, no? Rotate 3D. Ito yon, patatayuin natin yan kasi gagamitin natin yan para maging pat siya. Click 90 degrees. I-review nyo mga boss yung naging topic natin dun sa Rotate 3D, no? Para magawa nyo ito. Sa mga hindi pa marunong magpa-rotate nitong 3-dimensional object na ito, no? So, paki-review nyo lang yung Rotate 3D command, no? Tapos, since ito na nga yung path, gagawa tayo ngayon ng shape, no? Yung shape ng hamba, no? Ito, sample lang ito mga boss, ha? Baka iba ito dun sa shape ng hamba na gagawin nyo. Gagawin ko is polyline. Click. Tapos, ang sukat na ilalagay ko, 0.15. Ayun, no? Or 6 inches, no? Tapos, dito naman is 3 inches, 0.075. Papunta ron, 4 inches, 0.1 meters, no? Tapos, papunta naman dito, 1 inch, 0.025. Halimbawa lang ito mga boss, ha? Tapos, papunta naman dito is 0.05 or 2 inches, no? Close ko na lang. So, ito yung magiging shape natin. Ito naman yung magiging path natin, no? So, i-move ko lang. Lagay ko siya rito. Kung naalala nyo yung extrude path natin mga boss, no? Gagamitin ngayon dito, no? Para magawa yung hamba ng pinto, no? So, ang gagawin natin, extrude, select itong shape, enter. Merong path option dito. Ang path ito. Ayun, no? So, ito na yung door jump natin, no? Ganun lang kadali mga boss, no? Kung alam nyo yung extrude path, no? So, ngayon, ito, ilalagay na natin doon. So, tapos na tayo doon sa door jump, no? So, imumove na natin dito. Ayun, no?
So, ganun lang pala kadali, no, yung paggawa ng door jamb dito sa AutoCAD, no. So, ang susunod na gagawin natin ngayon, ito namang pinto na, no. So, dito, bahala na kayo mag-design dito mga boss, no, kung ano yung gusto nyong design, kung ano yung design na nakikita nyo doon sa plano na pinagagawa sa inyo, yun ang gawin nyo, no. Pero dito, example ko lang ito mga boss, sisimplihan ko lang. Offset lang ako ng halimbawa 0.1 lang. Papasok. Tapos maglaline lang ako rito. Sisimplihan ko na lang, no, para hindi na tayo mahirapan at hindi na tumagal yung video natin. Tapos mag-offset lang ako ng 0.1 magmula rito hanggang doon. Tapos line. Tapos ganun na lang ang design ko. Pero iti-3D natin ito mga boss, hindi lang basta ganito ito. I-discuss natin yung mga 3D command na discuss natin before, no? Ngayon magre-rectangle tayo. Magmula rito hanggang doon, ito yung rectangle. Tapos ito, rectangle lang ko rin ito dahil iti-3D natin yan, no? So, ito, imumove ko siya. Yan, no? Or pwedeng copy na rin, no? Para meron tayong duplicate, no? Tapos ito, ikakopy ko na rin lang. Idea lang ito mga boss, bibigyan ko lang kayo ng konting idea, no? Kung paano gawin, no? Sisimplihan na lang natin. Pagkatapos ito, i-offset ko siya, kahit na i-offset ko na lang ng mga 0.05, papasok. Ito, ganun na rin. Pagkatapos, ang susunod na offset siguro mga 0.075, 3 inches. Ayun na. 3 inches na rin lang dito. Tapos para kahit paano may design ito, pag tinready natin, i-fillet ko siya, no, ang radius. Ilagay ko na lang na 0.03 siguro. Tapos para mabilis, polyline ko siya. Ayun, so napili siya ng mabilisan, no? Polyline. Ayan, no? Kesa sa iisa-isahin natin, pili polyline. Polyline. Pagka rectangle, pwede nyong ipili polyline yan para mabilis, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, ito na. I-press pull na natin, no? So, gagawin muna natin yung frame. Kung naalala nyo yung press pull command mga boss, no, nung mga previous video, i-apply natin dito. So, PR. So, ito yung press pull, no? Click ko lang ito. Kakapalan ko siya. Siguro mga 0.05, 2 inches, no? Tapos, ito, kapalan ko siya, 0.05 din. So, ayun na yun, no? Ngayon, ito, ipe-press pull ko na rin ito, no? Ganyan ka-importante yung press pull command mga boss, no? Kaya kung mahilig kayong mag 3-dimensional drawing dito sa AutoCAD, mas magandang i-practice nyo yung press pull command, no? So, ang gagawin ko, ipe-press pull ko siya. Ito, no? Press pull. Tapos, click lang ito. Siguro mga 0.04. Ito, mga 0.03. Ito, mga 0.02. So, ito, ganun na rin ang gagawin ko, no? Mga 0.04. Ito, 0.03. Ito. Ang maganda kasi dito sa press pull mga boss, no? Click mo lang yung area, kakapalan na niya, no? 0.02. So, ayun na yan, no? So, pag nagawa naman yung isa, siguro baguhin ko yung kulay para hindi tayo malito. Pagkatapos, ang gagawin natin, i-move na natin doon, no? So, pwede nating i-move. Hawakan natin dito. Sinimplihan ko na lang mga boss itong pinto natin, no? Tapos, imi-mirror ko na lang ito para meron sa kabila, no? Na-discuss naman natin yung mirror ko na rin lang dito. I-ready nyo rin yung pag-mirror natin, no? Tapos ito, i-move ko siya. Sinimplihan ko lang para mabilis yung paggawa natin mga boss, kahit paano. Tapos,
I-mirror ko ulit, oh. Ayan, no? So, ngayon, pag nagawa na ito, mga boss, no, i-select natin, tapos, para one entity siya, i-group natin, no? Para buo siya, ayan, no? Ngayon, itatayo na rin natin ito. Nakahiga siya, no? So, kung naalala nyo yung rotate 3D natin, select lang ito. First point dito, second point doon. Itatayo natin siya ng 90 degrees. Ayan, na. Tapos, i-move natin. I-move na natin. Para makita natin yung location doon, mga boss, no? I-view natin visual style, si wireframe natin, no? Kasi hahawakan natin yan. Dito sa portion na ito, no? Dito. Ayan, na. Ilalagay natin dito, ayan, na. Kailangan accurate tayo, mga boss, para siguradong tama yung ginagawa natin, no? So, ayun siya. Ngayon, ibabalik ko siya doon sa view, visual styles, tapos realistic. So, eto siya, no? Ayun na yung 3D door natin. Kung napansin nyo, mga boss, wala pa tayong doorknob, no? So, gagawin na rin natin yun para kahit paano may idea na kayo kung paano gumawa ng doorknob. Pero sisimplihan ko rin lang, mga boss, no, para mabilis tayo. Ang gagawin natin, PL, polyline ang gagawin ko. Tapos, click tayo rito. Tapos, ilagay ko na lang na 0.1, no? Pagkatapos dito, gaganyanin ko na lang. Magmukha lang siyang doorknob, no? Kayo, bahala na kayo mag-design. Basta binigyan ko kayo ng idea kung ano yung sukat ng doorknob, no, na gagawin nyo. Yun ang ilagay nyo dito. Lagyan nyo ng sukat. Pero para mabilis lang yung topic natin, no, o yung video natin, tinansya ko na lang itong doorknob. Then close ko siya. Kung naaalala nyo, mga boss, yung command natin na revolve, no? So, kaya importante yung i-review nyo yung mga 3D command natin, no? REV o yung revolve. Ito yon. Select lang ito. Ang first point niya dito at saka ron. So, ayan na siya, mga boss, oh. Ang angle niya is 360 degrees. Ayan, no? So, baguhin ko lang yung kulay. Sinimplihan ko na lang, no? Ngayon, pwede na nating i-move dito, na. Para magkaroon lang tayo ng konting idea, no? Binigyan ko lang kayo ng konting idea. Ito, mga boss, pwede nating i-scale, kung gusto nyong paliitin pa, no? Halimbawa, 0.75. Mas liliit siya ng konti, no? Tapos, iaangat natin ngayon, pataas. Ayun, no? Tinansya ko na lang kahit paano, no? Ayun, no? Yung pinto natin, no, na naka 3D. Ngayon, pag-aaralan naman natin paano gumawa ng mga pader sa loob, no? Kagaya ng nakikita natin ito. At paano butasan, no? Ang una nating gagawin, no, para magawa yung interior wall na yon, no? Kung ito yung plano natin, mga boss, at meron siyang roof. Kung may layer naman yung roof, i-off nyo na lang yung layer. So, na-discuss naman natin yung mga layer na yan, kung paano yung paggawa at pag-on and off, no? So, itinago ko lang muna, temporarily, no? Tapos, ang gagawin natin dito sa plano, na-discuss naman natin yung boundary, i-boundary na lang natin yung wall na ito, no? So, meron tayong command na boundary. Ito, ang shortcut command niya is BO, no? Tapos, pick points. Click lang natin yung loob ng wall. Tapos, enter. O, pagkatapos, i-extrude na natin, no? Tapos, type natin 3 meters. Kung ano yung height nito ng exterior wall, ito rin yung height na gagawin natin dito, no? O, ulitin ko lang. BO or yung boundary. Tapos, pick points. Pick natin yung loob ng wall. Enter, and then extrude natin, no? Na-discuss lahat natin yan, yung extrude at saka yung
boundary na yan, no? Doon sa mga previous video natin. Then 3 meters yung height. Ito yon, no? Ngayon, ise-select lang natin, tapos i-move natin, no? Hawakan natin sa corner na ito, dito, no? At i-click natin dito sa corner na ito. Ayan. Ito na yun mga boss, no? Yung interior wall. Na babaguhin ko lang yung kulay, para parehas na lang yung color, no? O kung may layer kayo, pwede nyong i-layer. Ito yan, no? Ngayon, paano naman yung pagbutas ng mga pinto, no? Ang gagawin nyo mga boss, ako, technique ko ito, magre-rectangle na lang ako rito para meron akong guide. Ayan yung mga pambubutas ko, no? So, imumove ko lang ito. Tapos, i-copy ko na lang, no? Ito. Hawakan ko rito, at saka dito. Tapos, dito na rin. Kaya lang, itong mga CR, iba ang laki nito. Re-rectangle uli ako. Kailangan kasukat nito, mga boss, no? Tapos, imumove ko lang para siguradong mabutas pag nag-extrude at nag-subtract na tayo. Na-discuss naman natin lahat yung mga command na dinidiscuss natin dito. Parang pinaka-review lang ito, no? Exercises lang para sa 3-dimensional drawing, no? Tapos i-extrude ko ito. Ito kasi yung pang-subtract natin, no, sa mga wall, no? Ang height nito, kung ano yung height ng pinto, no? 2.1 meters. Ayan, no? Tapos ang gagawin natin, ito, i-move natin yon. Move, hawakan na din natin dito at ilagay natin dito sa corner na ito. Ito yung paglalagyan natin para parehas yung location. Ito na yon, no? SU or subtract. Select natin ito, enter, then click na lang ito. Ayan, no? O pag hindi nakuha sa minsan, click lang uli. Ayan, ayan yung subtract, no? SU or yung subtract. Select ito. Ito yung mga pang-subtract. So, ito na yon, no? Yung wall natin. O, nabutas na at nagawa na, no? Ngayon, itong bubong, step by step nating gagawin kung paano ang technique ko rito, no? Ang una nating gagawin mga boss, no, para magawa itong bubong na ito, kailangan bumase tayo dito sa floor plan natin, no? At saka dito sa mga elevations natin, front elevation, left side elevation. Tingnan natin kung ano yung elevation ng bubong at saka yung thickness, no? At saka yung elevation ng iba pang part, no, ng bubong. Halimbawa, itong elevation nito, 4.27 siya. Tapos ito namang apex, 5.70, no, yung elevation niya, no? Ngayon, ito namang fascia board, gutter, ang kapal niya is 0.3, no? Which is ang elevation naman niya is 3 meters. So, kailangan nating bumase, no, dito sa front elevation, left side elevation, tsaka floor plan, no? O, pwede nating i-copy ito. Ilipat natin dito sa malapit, no, sa 3D natin, no? Para ma-visualize nating mabuti kung paano yung paggawa nito, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, no? Kunin natin itong fascia board na ito na nakapaikot, no? Itong roof na ito. Unahin natin ito. Lagyan natin ng thick, no? At saka ng elevation, no? Gawin natin, i-continuous pala muna natin. Pagkatapos, lagyan natin ng ibang kulay para hindi tayo malito. Magmukhang kahoy yan, no? Ang gawin natin, i-type natin ngayon yung change command, no? Negative CH, na-discuss ko naman yan ng mga previous video natin. Tapos sa properties, click natin yung properties option. Meron tayong elevation dito. O ilagay natin elevation is 3 meters. Pero ang thickness niya, ilagay natin 0.3, no? Then double enter. So ito na siya. Ngayon, ang susunod na lalagyan naman natin ng elevation, ito, yung apex, no? At saka ito, lagyan natin ng ibang kulay mga boss at saka ibang line type, no? So, kailangan nating
mai-elevate din yan. O lagyan na lang natin ng ibang kulay, no, para hindi tayo malito. O halimbawa, white na lang natin. Ayan, no, para madali siyang makita. Ito, no, tsaka ito. Ito, hindi na natin kailangan ito mga boss, kasi meron tayong ibang technique kung paano gawin yung mga yan at i-connect dun sa naka-elevate, no. Ang unang elevation na ilalagay natin, ito. Ang nakalagay naman dito sa apex, base dito sa left elevation natin, 5.7. Ayun, no? So, change ang command, negative CH pa rin, no? Tapos, select natin ito, P4 properties, ito yon, no? Kunin natin ng elevation, 5.7. Double enter. So, ito na yon, no? Ngayon na ito naman, ang elevation niyan, tingnan natin dito is 4.27 naman, no? Kaya kung meron na kayong front elevation, left side elevation, tingnan nyo kung ano yung mga elevation niyan. Yun yung gagamitin yung elevation, no? Tapos properties, elevation, tapos 4.27, no? 4.27, double enter. So, ito siya, no? So, ngayon, once na nailagay na natin ito, no, yung 4.27 na yan, tsaka yung 5.7 na yan, ito na siya. Ang gagawin natin ngayon, mga boss, no, mag-3D face tayo. Kailangan nating masolid itong portion ng roof na ito, no, gawing ganito, no. So, gagamitin natin yung command na 3D face at tsaka yung UCS, no. So, ang unang i-apply natin yung UCS. Tapos, ilo-locate natin yung origin muna. Tapos, yung X-axis at saka yung Y-axis. Ito yan, no? Once na nailagay na yan, saka na tayo magti-3D face, no? 3D face. Mag-click tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Enter. So, ito na yon, no? So, naging solid na siya ngayon. Ayun, no? Ayan yung technique, no? Kung paano i-solid itong bubong na kagaya nito, no? So, pwede naman nating lagyan ng parehas na kulay kung gusto natin. Ibig sabihin, dalawang command pala ang i-apply natin, no? So, yung UCS muna at saka yung 3D face, no? So, ulitin lang natin. Kung i-apply natin dito, mag-UCS muna tayo. UCS. Ito yung origin. Tapos, ito yung X, horizontal, no? And then, ito naman yung Y. Ayan, no? Once na nai-apply na yung UCS, mag-3D face na tayo ngayon. Na laging partner yan, no? 3D face. First point. Ito yan. Second point ito. Basta magpo-point lang tayo ng 4 na point, no? 3 and then 4. Ito na yan, no? So, nagawa na itong side na ito. Ayan, no? Ang susunod ito naman, no? So, same procedure na ginawa natin kanina. Mag-UCS tayo. So, ang in-apply natin sa UCS, type natin UCS. Ito yung origin. Ito yung X. And then, ito yung Y. Once na na-apply na yan, ibig sabihin, itong UCS icon na ito, no, dito sa plane na ito, nakaset na, naka-align na. Yun ang ibig sabihin, no? Tapos, saka na tayo mag-3D face, no? 3D face. Ang 3D face, ito yun mga boss, itong kulay green na ito, Magpo-point tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Enter. So, ito na yung mga boss, no? Kaya lang, meron pa tayo dito sa harap. Ito, no? Itong roof na ito. So, magti-3D paste din ulit tayo. Kailangan natin magti-3D paste, tsaka natin i-apply yung UCS, no? So, same procedure. UCS. Ang origin, ito. Ang X, ito. And then yung Y naman, ito, no? So, ngayon, magti-3D face na tayo. 3D face. 1, 2,
3, 4. Ayan, na. So, ang susunod, ito naman. Itong nasa harap na ito, na. O, same procedure, UCS, Users Coordinate System. Ang ibig sabihin yan ng UCS, mga boss, ha. Ito yung origin, ito yung X, siyempre, horizontal yan, and then ito yung Y. Laging origin, X and Y, no? Tapos sa 3D phase, 1, 2, 3, pang-apat ito na yon, no? Ngayon, dito naman sa last, no? Dito sa kabila, pwede nating iikot yung view natin, mga boss, ha? Ito yun, no? Yung orbit na ito, no? Ayan. So, pwede naman nating iikot yan. So, ayan yung kagandahan, no? Dito sa AutoCAD, meron siyang orbit. So, wag tayong palilito dyan, no? Meron tayong UCS na naman, no? So, sipatin lang natin kung saan yung maganda, mga boss, no? Pero actually, ito, pwede nang i-mirror ito, no? Ito, pwede nang i-mirror. Kaya lang, ang gagawin natin, i-apply pa rin natin yung UCS, no? So, UCS, ang gagawin natin, ito yung origin, ito yung X, and then ito yung Y, no? Ayun. Pagkatapos, 3D phase na naman, ito yung first point, second point, third point, fourth point. Enter. Ayun na, mga boss, no? Yung bubong natin, no? Kung titingnan natin, ayan na siya, no? Ang gagawin natin ngayon, mga boss, pwede nating erase itong puti-puti na ito, kaya pwede rin naman nating palitan ng kulay, no? Para hindi, yun, no? Para hindi siya masagwa. Ayan, na. Ngayon, ang gagawin natin, i-move na natin dito, na. So, paano ba i-move ng accurate yan? Ang gagawin natin, isi-select natin ito. Kailangan pala itong UCS natin, balik natin sa dati, no? UCS. Click natin ito. O, click lang natin yung world. Ito, no? Para balik siya sa normal UCS coordinate system, no? So, ngayon ang gagawin natin, i-move na natin ito. Itong bubong na ito, no? So, select lang natin, tapos move. Ang paghawak nito, mga boss, dito. Sa endpoint dito, sa corner nito. Kasi ilalagay din naman natin dito sa corner na ito, no? Ito. Click. Ito na yung bubong natin, mga boss, no? Ayan, kung titingnan natin, nagawa na. So, ganun lang, mga boss, no, yung naging topic natin. So, sa totoo lang, itong bubong, kailangan, no, medyo may alam tayo dun sa mga command, lalo na sa mga previous command na diniscuss ko, no? Kung gusto nyong matutunan ito, mga boss, yung mga previous video natin, panoorin nyo, no? This time, mga boss, no, lalagyan natin siya ng hatch. O halimbawa, itong tigular roof na ito, no, hinatch lang yan. At saka itong paggawa ng gutter, mga boss, no? Kung titingnan nyo, kung may gutter na siya, mas presentable, no, yung bubong natin. Compare, no, dito sa fascia board lang, tapos wala siyang hatch, mas maganda siyang tingnan, no? Ngayon ang tanong, paano gawin yung hatch na ito at saka itong gutter? Sa totoo lang, kung na-review nyo yung mga previous video natin, mga boss, kaya nyong gawin ito, no? So, ngayon, step by step nating pag-uusapan itong importanteng pag-hatch ng bubong na ito, no? At saka itong paggawa ng gutter. Unahin natin, mga boss, dito sa paggawa ng gutter, no? Ang una natin gagawin, mga boss, no, kung meron na tayong mga front elevation, left side elevation, no, which is sa future, ituturo ko rin naman yung paggawa ng mga yan, step by step. Kukunin natin itong shape ng gutter dito sa mga elevation. Halimbawa, dito sa left side elevation, ikakopy natin yan. Kasi yan yung magiging guide natin para magawa yung gutter dito. Uunahin na muna natin yung gutter bago natin i-hatch yung bubong, no? Ngayon na ang gagawin natin, itong gutter shape na ito, i-rotate natin ito patayo, no? So kung naaalala nyo yung rotate 3D natin ng mga previous video natin,
magagawa nating i-rotate ito. No? Siyempre, tatayo natin. Ang command dyan is rotate 3D. Ito, no? O sa mga hindi pa nagre-review, paki-review lang yun mga boss. Tapos, gamitin natin itong 2 points option, no? Tapos, ang first point natin na dito. Tapos, i-ortho on lang natin, no? Tapos, straight natin papunta ron. Saka natin i-type yung 90 degrees. Kasi 90 degrees natin itatayo yan, no? Ngayon, para ma-align siya rito, i-rotate na lang natin ito. Ang command is rotate na lang, hindi na rotate 3D. Ganyanin na lang natin. Ito yon, no? Ngayon, i-orbit natin, ito. Iikot natin ganon. I-align natin doon. Dito. I-move natin yan. Hawakan natin dito. Ilagay natin ngayon dito. Sa portion ng fascia board na ito. Ayan, na. Ilalagay natin dito mga boss. Ayun na siya, na. Baguhin natin yung color para madali nating makita. Gawin nating red. So, ito yung mga boss, ha. Ito. Kaya lang ito mga boss, yung nakikita natin ito, no, na gutter is shape pa lang yan, no. Kung naalala nyo yung i-extrude natin yan mga boss, no. Gagamitin natin yung extrude path. Patatakbuhin natin dito sa kahabaan ng fascia board na ito hanggang dun, no? Parang kagaya nito, tatakbo siya hanggang dun, no? Para itong shape na ito magmukha siyang gutter. Ngayon, paano natin gagawin yan mga boss? Kailangan gumawa tayo ng path dito. So, yung magiging shape ng gutter natin, no? Yung kahabaan ng gutter natin. So, ang gagamitin natin command mga boss, no? Kung naalala nyo, yung previous video natin, gumamit tayo ng command na 3D poly. Yan ang gagamitin natin, no? Dito tayo magsisimula. 3D poly. Sa midpoint nito, siguraduhin natin na tumatama siya dito. I-orbit natin. Kung pwede, ganyanin natin, no? Para sigurado. Minsan kasi tumatama yan sa ibang lugar, no? O, ito, nakikita na natin, no? Ayun, no? Tapos, orbit natin. Ayun. Tapos, dito. Ganyan ang importance ng orbit, mga boss, ha? Ayun, no? Naiikot natin yung view ng perspective natin, no? Tapos, gamitin nyo yung zoom. Pwede namang gamitin yan. Yung sa roller, no? Yung pag zoom in, zoom out natin sa roller. So, ganito mga boss, nakikita na natin ito. Tama na yan, no? Ito yung path, no? Yung tatakbuhan ng shape natin. Ito. So, ngayon pwede na natin i-perform mga boss yung extrude path, no? So, meron na tayong shape and then meron na tayong path. Pwede na natin gawin yung gutter niyan, no? So, ang command is extrude path. Ngayon, kung ano yung color na nakikita natin dito, yun yung color ng gutter, no? Lagay ko lang sa red, no? Para red na rin, nakagaya, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, pwede na nating i-extrude, no? So, para siguradong ma-select natin mabuti itong mga path at saka itong shape, punta tayo sa view. Ang gawin natin, punta tayo sa visual style, wireframe tayo. Ayan, na? Kasi minsan, akala natin, kiniklik natin ito, ang naklik pala ito, no? Pag nasa realistic tayo. So, ang gawin natin, i-type na natin yung EXT or extrude. Tapos, select ito. Tapos, enter. Ito. Yung path, no? Click lang natin yung path. Ang path natin, itong dilaw na ito, yung 3D poly. Ayan na mga boss, tumakbo na, paikot. No? Ngayon, ang gagawin natin, i-realistic na naman natin yung view para makita natin ng maayos. Punta tayo sa view, visual styles. Ito yung realistic. O, ito na yung gutter natin mga boss. Oh. Ayan yung istorya kung paano ginawa itong gutter. No? So, ang ginawa natin, summary lang, kinuha natin yung shape dun sa mga elevations, no? Tapos, no-rotate 3D natin, inalign natin dito. Tapos, ang ginawa natin, gumawa tayo ng 3D polyline para umikot siya ron.
tapos in-extrude path natin, no? Extrude path, kinuha yung shape, tapos kinuha yung path. So, umikot siya rito, no? Ang susunod na gagawin natin mga boss, no, ito ng paglagay nitong parang tigula roof na ito, no? Itong hatch na ito, no? Kaya lang mga boss pala, no, kung bago pa lang pala kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka yung notification bell, no? Para every time na may bago po tayong video, ma-notify po kayo. Okay, umpisahan na natin mga boss itong pag-hatch. Ang una natin gagawin mga boss, no, doon sa pag-hatch nitong bubong natin, gamitin natin yung UCS mga boss, no? Kailangan i-align muna natin yung UCS icon natin dito sa i-hatch natin. Halimbawa, mag-umpisa tayo rito. Dito sa nakikita natin ito, no? Kung naalala nyo yung UCS mga boss na ginagamit ko noon nung paggawa nito, ganito rin ang gagawin natin dito, no? Ita-type lang natin yung UCS o yung User's Coordinate System, no? O, click na natin yon. Tapos ang gagawin natin mga boss, no, ilo-locate natin yung origin. Ito yung origin. Tapos yung X at saka yung Y, no? Parang review lang ito nung ginawa natin ito. Ayun, no? So, ibig sabihin, naka-align na dito yung UCS icon natin, no? O, saka tayo mag-hatch mga boss, no? Type lang natin yung H for hatch. Tapos, ito yon, gamitin na lang natin ito. Kung gusto nyong tumingin sa iba, click nyo lang ito, makikita nyo yung iba, no? So, ito yung gagamitin natin. Tapos, i-assign natin yung scale, kung anong scale, no? So, ito na lang yung gagamitin natin, yung 0.03. O, tapos, i-click na lang natin yung i-hatch natin, no? So, kung nakikita nyo, ito na mga boss, oh. Tapos, enter na lang natin. So, ito na yon. Kaya lang, ang na-hatch natin, ito pa lang, no? So, ang susunod na gagawin natin, ito namang sa harap at saka itong sa side na ito, no? Ang gagawin natin, ganituhin na lang natin, no? Pupunta tayo sa view, tapos pindutin natin yung visual styles, wireframe tayo. So, ganyan ang gawin natin mga boss para hindi tayo malito. Minsan kasi sa pag-pick nito, yung mga endpoint nito, nahihirapan tayong i-pick ito. So, ang gawin natin, mag-UCS ulit tayo, no? Siguraduhin nating napipick. At sa totoo lang, medyo may kahirapan mag-hatch netong bubong, no? So, UCS, ang origin, ito, sipatin nating mabuti mga boss, ha? Minsan na iba yung napipick, no? Minsan nag-click tayo rito, ang tinamaan pala banda rito, no? So, i-orbit natin. Yan ang gamit ng orbit, no? So, ito yung x-axis. Tapos, yung y-axis naman, siguraduhin natin na ito, no? Ito. Ayun, no? So, ngayon, subukan natin i-hatch mga boss. Kung makukuha na natin, H for hatch. Click tayo rito. So, pag na-hatch yan mga boss, ibig sabihin, tumama na. So, pag ito yon, click pa natin itong isa. Then, enter. So, ibig sabihin, tumama na mga boss, no? Ayun, napaka-crucial nitong pag-pick nitong UCS na ito mga boss, no? Yung origin, X and Y. Kasi pag hindi na-align dito sa area na ito mga boss, ay hindi ma-hatch, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, no? Ito ng kabilang side na ito, no? Ang gagawin natin, syempre, i-orbit natin. Dito tayo, no? So, i-orbit natin para masipat natin itong portion na ito mga boss. Kasi ito yung origin. And then, ito yung X. Ito naman yung Y, na? So, sipatin natin. O, punta na tayo dito sa type natin yung UCS. Tapos, ito yung origin. Ito yung X. Ito naman yung Y. Ayun, na? So, pwede na tayo mag-hatch mga boss, ha? H for hatch. Then, pick natin ito. Tingnan natin kung i-hatch niya. Ayun, hinatch niya mga boss. Ibig sabihin, tama, no? Enter. So, ngayon, tingnan natin, i-realistic natin, view, tapos visual styles, realistic. So, nakuha mga boss, no? Na-hatch natin. Ang susunod na i-hatch natin ngayon mga boss, ito naman, no? Since tapos na tayo rito, ito naman yung i-hatch natin. Ngayon, ang gawin natin mga boss, kung naka-layer naman na itong mga wall, no?
pwede nating i-off para makikita lang natin ito, no? So, click natin ito, i-off natin yung ibang mga layer. Ayun, no? Para hindi sagabal, no? Minsan kasi sagabal. Na-discuss ko naman yung layering mga boss, no? Paano yung pag-on and off. Ngayon, sa mga hindi pa marunong mag-layer mga boss, panoorin nyo lang yung mga previous video natin sa layering at matututunan nyo, no? Ngayon, para ma-hatch natin ito, same procedure, UCS ulit tayo mga boss. Tapos sa origin, kunin natin ito. Yung siguraduhin natin na naka-endpoint ito mga boss, no? Ngayon, para kung hindi kayo sigurado, punta na lang tayo dito sa Visual Styles, kunin natin yung wireframe, no? Type uli natin yung UCS, enter, tapos click natin ito, endpoint, tapos kunin natin dito. Parang mas maganda kung naka-wireframe mga boss, no? Na sisipat nating mabuti. Ito yung x-axis. Ito naman yung y-axis. Ayun, no? So, ang gagawin natin, pwede na nating i-hatch mga boss, hatch. Tapos, click tayo. Ito na. So, na-hatch ng maayos, no? So, ibig sabihin, pag naka-wireframe, mas madali siyang i-hatch, no? So, ang susunod na i-hatch natin mga boss, ito na. Kaya lang, i-orbit natin, no? So, punta tayo rito para masipat nating mabuti. Siguro, unahin na natin itong portion na ito mga boss, no? Ito, no? Ang gawin natin, UCS uli. Ito yung origin. Tapos punta tayo dito sa X. Punta tayo doon sa Y, no? Pwedeng ito or pwede rin ito mga boss, ha? Ayun, no? O, pwede na tayo mag-hatch. O, click natin ito. O, ito na yan, no? O, ito naman. Susunod na ito. So, punta tayo uli dito sa UCS. Tapos, origin ito. Ito yung X. Siguraduhin nyo mga boss, ito kasi baka minsan napipindot nyo yung hatch doon, no? Mali yung pag-pick natin, no? At dito naman, siguraduhin natin, i-zoom natin, no? Ito yung Y, no? O, ngayon, once na nagawa na, hatch tayo. O, pick tayo. O, yun, enter. So, ayun, na-hatch na mga boss, no? Ngayon, itong UCS icon natin na ito mga boss, ibalik natin sa world, no? UCS, enter, o click natin yung world. Ito, no? Ayun, back to default, no? Back to normal. Ngayon, para makita natin yung iba, pwede na natin i-on yung layer, no? Ayun. So, tapos click natin yung view, Visual Styles, punta tayo doon sa realistic naman, no? So, ayun mga boss, na-hatch na, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin at nakatulong sa inyo, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like, no, at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.